Gusto ko lang pong itanong, naayon po ba sa Biblia ang isang pag-oopera sa isang tao, lalo na po ang craniotomy? Alam mo kapatid, sang-ayon ng Diyos doon kasi ang Diyos mismo nag-opera rin eh. Basahin natin ang Henesis Kapitulo 2 at versikulo 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kita mo kapatid, di ba ang Diyos yan nag-opera unang-una, and the product of that operation is Eve. Ang produkto nun si Eva. Kinuha niya isang tadyang ni Adang, yung tadyang na yun ang ginawa niyang si Eva. Paano naman makukuha yun kung hindi inopera yung flesh ni Adan? Kaya ang sabi sa Biblia, pinaghilom. Ibig sabihin, iniwa ng Diyos yun, no? Pinaghilom ang laman sa dakong yaon na pinagkuhanan niya ng tadyang ni Adan para gawin niya si Eva. Ngayon, yung pag-oopera na natuklasan ngayon ng modern science ay kung ginagawa with utmost of concern and with utmost carefulness, kasang-ayon ng kalooban ng Diyos yun. Sa Ecclesiastes Kapitulo 3, ito ating mababasa sa versikulo 10. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ayan, yung sakit, pinagsasanayan yan eh. Sa isang banda, yung doktor nagsasanay, at yung katawan ng tao nagsasanay din maka-adapt sa sakit. Kaya sa ating katawan, pagka nagkasakit ka, halimbawa, nagkaroon ka ng beke, dalawang side, kanan at kaliwa, may beki ka, napapagsanayan ng katawan na ngayon, magpuproduce yan ng mga antibodies para pagdating ng pangalawang pagkakataong sasalakayin ka nung virus nung beke, ay meron ka ng depensa, na-immune ka na. Parang, ang tawag doon, immune ka na doon sa virus ng beke. Yun din ang prinsipyo nung tinatawag nating immunization eh, yung bakuna. Binalagyan ka na nung virus para mag-produce na yung katawan mo ng antibodies para pagdating nung malakas na virus o bacteria ay meron ka ng panlaban. Yan ang mga tinatawag sa medisina na similia similibus curantur. Yan eh, termino ng mga doktor yan eh, saka ng mga siyentipiko eh. Similia similibus curantur. Ibig sabihin, yun ang ideya ng tinatawag natin na vaccination. Yan kasi bunga ng pag-aaral ng mga tao. Ngayon, kung ang tinatanong mo kapatid, yung craniotomy, which is a delicate operation, pwede rin yun kasi doctors will not do that kung wala naman chance of survival. Di ba? In cases very necessary for that kind of operation, wala namang labag sa Biblia yon. Ang Biblia kasi is pro-life. Ito'y nasa panig ng buhay. Yun din naman ang pinapractice ng medicine to save life. Kung meron mang doktor na ang pinapractice to save money, mali na yung prinsipyo niya. Pero ang talagang profession ng pagiging doktor is to save life. Huwag naman magagalit yung mga doktor. Meron kasing mga doktor to save money. Kaya kahit mapirwisyo pasyente niya, basta kumita lang siya, okay lang sa kanya. Pero in cases like what you are asking now, wala akong makita sa Bibliang yun ay mali.